revelation and from your Holy Spirit, lead us to the will and to your will and purpose for this year. Thank you, Jesus. Amen. Okay. Okay, so Habakkuk 2, chapter 2, verse 2. Okay. So itong gagawin natin today, dapat gagawin namin ito sa prayer mountain pero hindi namin nagawa. Okay. Ginawa ko, pinasampulan ko sila Bumbo sa kasi Lord's time ng Bible study. Pero ano lang yun, malayo sa talagang gagawin natin. As in, sobrang layo. Hindi ka 1% lang yan kung ano yung explain ko today. Okay. Bakit? Ito yung verse natin. Kasi tulad sinabi dito, God reveals a revelation. Meron siya mga pinapahayag sa atin. And unless isulat natin siya, meron tendency na makakalimutan natin yun. Amen ba? Sino dito makakalimutan? Hindi na ba? Okay. Sino dito? Naalala lahat. Di ba? Okay. Makakalimutan. So, ibig sabihin kung makakalimutin ka, di kailangan nagsusulat ka. Ito, tanong ko, sino dito mahilig magsulat? Sino dito? Sa group. Sino dito naman magsulat? Ako. Yung version ko na is yung logo na. Ayan, mga ano. Yung gamit ko ng knowledge. Tokapi. Diba? Sino dito? Sakto lang. Sakto. Ito, sakto. Ano yun? Sakto lang daw, gitna. Isa tinatawag na. Sakto. Okay. Ngayon, bakit kailangan isulat? Kasi, ano ka ba? Sakto. Hindi. Okay. Eventually, may mga pagkakataon na nagtatext si Berks eh. May mga pagkakataon. Ano yan? Anyway, so, revelation, ang revelation galing kay Lord, yun ang isa sa pinaka-best ng kailangang panghawakan natin, especially at the beginning of the year. Amen ba? Yes. Okay. Starting tomorrow, mag-i-start na tayo ng fasting for the first quarter. Okay? For 2 weeks. It will be 2 weeks. Pero wala akong ibibigay na rules. It will be your own. Kung gusto mo Daniel fast, kung gusto mo mag-lunch fast, kung gusto mo chocolate fast. Okay? Basta may kasamang food. Okay? Kailangan talagang pagkain ng... May kasamang food dapat. Pero, combination nun dapat, syempre, kung addict ka sa TV, babawasan mo yung TV. Addict ka sa ganito, babawasan mo. Okay? Hindi kong gano'n. Hindi naman bye-bye Facebook. Diba? Kung addict ka lang. Alam niyo yung addict? Ayun, hindi kong gano'n. Okay. So, ibig sabihin, tapos, normally, ang mga churches, maraming churches ako alam, nagpa-fast sila every first, second week of the year, third week, fourth, basta first month of the year, to seek direction galing kay Lord for the rest of their year. And amazing yung result na nangyayari sa kanila. Okay? Yung mga hinahanap nila is for themselves, para sa church, para sa ministry nila. And yung iba pa kasi sinusunod nila yung prayers na gusto nila mangyari for the year. At it turns out, 50%, 60%, 70%, 50 to 70% masasagot. Depende dun sa church kung saan mo narinig yung testimony. So, that's why we're going to fast. First, para sa sarili natin. Pangalawa, para sa church. Amen ba? So, kung ano yung gusto mo. Kunyari, may gusto mong gawin this year. May gusto mong hingin kay Lord. Yan. Basta mo na yan. Ha? Okay. So, I do encourage you, isulat niyo yung mga prayers mo para kay Lord para hindi mo makalimutan. Okay ba? Tapos, parang hindi ko mapakali. Nahuhulig si Daniela. Okay. Tapos, okay. Sino dito nag-goal set? Mahilig mag-goal setting at the beginning of the year. Makakalimutin nga. May gumagawa pa ba dito ng New Year's resolution? Dati kasi nag-New Year's resolution ako naman to, hindi na ako mag-New Sino dito eto, tanong ko. Sino dito, ginawa mo New Year's resolution ka, kahit one time? Naging successful ba? Yung doon sa sinulat mo, ilang percent yung nangyari? 1%? 2? O wala? Spend mo sa YouTube. Speed pa lang ako. Hindi nagagawa ng New Year's resolution. Tapos, yun ang tanong ko, sino dito nag-goal set? Nagsusulat ng goals? Ako hindi, makakalimutin ako eh. Kaya... O nagpa-plan? Sino dito nagpa-plan? Mahilig mag-plan?
Meron ba dito? Hindi na ako pumunta. Lesson plans. Sa isip. Lesson plan. Isang quotation. Everyday. Isang quotation na ano, sabi nila, you are doomed to fail if you're You fail to plan. You plan to fail. fail. Oh, yun. Ibig sabihin, Fail to plan. ano, babagsak ka. Okay. Bakit kailangan magplano? Bakit kailangan mag-goal set? Para alam mo kung ano gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi yung tipong sabog ka. Lahat na lang gusto mong gawin. Diba? Wala kang direksyon. Diba? So, what we're going to do today is we're going to ask the Lord, Lord, ano ba gusto mong mangyari para sa akin sa 2014? Pwede ba yun? Kuya, parang goal setting ba yan? Goal setting actually gagawin natin. Pero, hindi tayo magsusulat lang ng kung ano gusto mo isulat yan. Magsusulat tayo kung ano yung i-goal set mo na may purpose. Kasi madaling mag-goal set. Madaling magsulat. Di ba? Gusto ko nito, gusto ko gawin to, gusto ko yan. Di ba? Ganon. Pero if we will not find yung purpose behind that, bakit natin siya sinulat in the first place? Then, darating ang time mo, wala ka ng gana. Darating ang time, tatamarin ka. Darating ang time, makakalimutan mo yan. Amen ba? Example. Isang goal set na lagi ko sinusulat ay, ano ba yan? Kalaking church na. Parang hindi naman totoo. Ay, hindi. Magsusulat ako ng ano, dire-diretsong vlog. Telenovela. Dire-diretsong vlog for a certain period of time, months. Vlogger kasi ako eh. Doon nga lang. Dumarating yung time na, alam mo yung pagka, may time na masipag ka magsulat, dire-diretso yung time, kahit walang tayuan sa upuan mo, yun, nandun. Okay. Pero dumarating yung time, alam pag dinamad ka, wala na, tamad na talaga, dire-diretso, tapos wala na. Ganon. Ganon ako ugali. Ibig sabihin, dumarating sa time, masipag ako sa simula, pero pagdating ng dulo, ano yan? Wala na. Hindi importante dito kung ano ang simula. Ang importante dito kung ano ang katapusan. Agree? Agree ba lahat? Sabi dito sa verse 2, sa verse 3, for the revelation awaits an appointed time. Ibig sabihin, meron tong time na nakaset sa kanya kung kailan mangyayari. It speaks of the end and it will not prove false. Ibig sabihin, pag binigay ng Lord na mangyayari to. Amen ba? Pag sinabi ng Lord, yayaman ka. Amen ba? Amen. Amen. Bakit mo yayaman? Pag sinabi ng Lord, bibigay mo yung kayamanan mo sa taong ito, bibigay mo ba? Amen. Okay, alam ko na mai-amen kayo eh. Okay, now, so let's start. This is what we're going to do. I have 12 steps here. Ako, Okay? English Pero yan. hindi natin to maisusulat lahat ngayon, okay? Yung iba, kailangan nyo isulat yung steps, tapos pag uwi nyo sa bahay, doon yung sagutan. Okay ba yan? Kaya Mike, bagal-bagal mo konti ah. English kasi yata yan. English ba? Tagalogin mo naman. Ayun. Okay. So, I have 12 steps. This is the first step. Ito sa bahay nyo Ano sagutan. yung January Ilang lang? steps para sa... Para sa knowing the revelation of God. For this year, goal setting to. Goal setting. Ano? 12 steps to? Know the revelation of the Lord. Tapos, lagay nyo goal setting 2014. Next, goal setting 2014. Revelations of the Lord. Ano yun kay Mike? Ano yun? Gano'n? Manoorin mo lang sa video. Record yan. Hindi sinabi ko yun. Oh, yung ano? Goal setting 2014. Yun. Yung goal setting? Ah. Ano? Kaya natadong tingnan ka naman. January ano ngayon? Okay. Okay, number 1. Ganun. Ito sa bahay niyo susulat to. Pwede niyo na sagutan ngayon. Pero Eh, bakit namin susulat ngayon? Yung tanong. Kasi Ay, tanong, may ano. Okay, number 1. What are you grateful for 2013? Ano? What are you grateful? Grateful. G-R-A-T-E. What are you grateful or why are you grateful? What? Ano ang... Pinagpapasalamat mo Pinagpapasalamat sa mo. 2013. Ayun, interesting. Okay. So ano yung mga bagay Ano ginawa? na pinagpapasalamat mo for the year 2013? What are you grateful for? 2013. Last year. Last year. So, meron ba dito na
Narinig niyo na to? You have a bad day. Nasabi niyo na ba yun? Yes. You have a okay. Pause muna tayo bago tayo mag-proceed sa How will you define a bad day? Paano mo sabi ko? Are you breathing? Ilang oras meron sa isang araw? So when you said, I have a bad day, ibig sabihin, you have a 24 hours. That's so good situations. I have a bad heart. I have bad tomorrow. I have a half bad day. Generalize. I have a third bad day. Diba? So kung pwede natin sabihin na I have a bad day, pwede ba natin sabihin din na to, I have a bad year? I have a bad week? I have a bad month? Diba? Kasi generalize mo siya doon sa isang bagay na nangyari sa'yo sa yung, kunyari, yung sa 24 hours na yun, yung isang oras doon nadapa ka sunod-sunod. Diba? Oo, nadapa ka sunod-sunod. Wawa ka naman, diba? Okay. Eh kung walang bad day, wala rin good morning. Good Diba? day. Oh, Hindi diba? naman lahat good day, diba? Hindi mo rin masabing good day ka buong araw. Tama ba ako? Tama ba ako? Tsaka sa banks. Tama ako, diba? Okay, balik tayo. Okay. Anyway, but you cannot say you really have a bad day. Kung i-define mo lang siya na dun sa isang oras na yun na kamalas-malasan na nangyari sa'yo, eh dun, yun na yung parang ano mo, dahilan bakit nasabi mo yung buong 24 hours ko masama. Eh malay mo, after noon, biglang may nalibre sa'yo, alam mo ba ganyan? So hindi mo pwede sabihin yung gano'n. So ano yung ibig sabihin nun? Dito bawat isa sa atin, there is something that we are grateful. Meron tayong pwedeng ipagpasalamat for the year 2013. Agree ba? What are you grateful? At kung papansinin mo, kaya sa bahay nyo, 2030. kung... Naisip Kaya ko- papansinin nyo bakit sa bahay ko yung papasagutan. Kasi hindi lang top 3 yan. Mag-isip kayo, kung ano yan. Ano yung mga bagay na... Hindi ko na sila. Ito ba yung direkta ng joke ni Ara? Okay. Mga kapatid, think hard think hard. Huwag niyong, ano yung mga dapat mo ipagpasalamat? Okay, the first is mga highlights. Ano ba yung mga highlights na kailangan mo ipagpasalamat last year? Ano ba yung mga Si simpleng Crush. bagay? Nausap ko. Write down everything. Okay, kung kulang yung notebook mo, gawakan Manila paper. Wow, Sean! Okay, so, any questions concerning sa first step? Lahat ba dito may pwede pagpasalamat kay Lord? Yes. Agree. So, okay. Kasi yung iba wala. Mas madaling makita ang problema. Minsan mas madaling natin tinitingnan at makita ang mga problema kaysa sa mga bagay na Daniela, di ka talaga may hilo niya. hindi niya na ako pangalan. Talaga, hindi nakakahilo yung ganyan. Pag nakapikit ka. Okay. Mga kapatid na dyan. Pag gumulong-gulong ka dyan, saka ka lang tayo habulin. Okay. So, okay ba? Okay? Ay, bata puligid, maglaro ka dyan. What are you grateful? Ano ko gusto nito eh. Magkalaro lang eh. Okay. Secondly, okay, number 2. Sa bahay nyo rin sila to. Step 2 na. Second step. What didn't work? Ha? What ano? What didn't work? What Ano ang hindi, didn't... ano ang hindi nag-work out nung What didn't work? Didn't work pala. Didn't... No, did it. What didn't work out? last year? Okay. Last 2030. Ano yung mga bagay na kailangan mong, eto yan ano yung mga bagay na kailangan mong i-improve? Number... Mga pinalak mong i-improve, Ay, fail. number Ano two. yung mga bagay na gagawin mo, fail. Ano yung mga bagay na simulan mo, hindi mo nasimulan. What didn't Nasimulan mo work out? hanggang unang araw lang. Nasimulan mo hanggang unang oras lang. Try ko Ano mag-gym ano? nagdalawang araw. Example, magpapapayat ako. Wala na. Control. Control. Binigbigay ng tick. Pwede mo ganun, okay? So, marami yan. So, take home assignment. Pwede ba? Pwede take home assignment yan. Number 2. I-check na yan. Hindi naman. Pero pwede natin i-share for accountability purposes. Okay? So, Kuya Mike, bakit kailangan ng number 2? Bakit hindi na pwede dumiretso? Ba't kailangan ng number 1? Ba't kailangan ng number 2? Ba't hindi na pwede dumiretso dun sa steps and goal set? Simple lang. Kasi ang gagawin natin goal setting, alamin natin kung ano yung may purpose. Hindi yung basta magsusulat ka dito. Marami kasi tayong pwedeng isulat. Gusto mo kumain ng exotic food. Siya. Ganon. Gusto mo Mga kumain ng buhay na jumping, kalaman. Ganon. Ito yung question ko. Ito tanong ko. Anong purpose behind that? Bulati. Exotic food.
Right? You only live Yeah, para once. ma-experience Ano mo. yung fear mo? Yeah. That's exactly. Pero, To test your limits, no? To okay. test your faith. To Pwede mo test your siyang gawin, faith. yun, to test your limits, pwede mo siyang gawin, ito yung magiging purpose. To test your faith. Kung hanggang Pero saan ba... minsan kasi hindi natin nalalaman yun, basta atin, Ay, siguro. bakit? Pag tinanong Yung ko bakit faith mo mo gusto, ay ganda. Ito ba yung na-bless ba? diba? to? At sagot mo, pag tinanong ko bakit mo gusto, ang sagot natin minsan, hindi ko alam, gusto ko lang, gusto ko matry, gusto ko ma-experience, hindi ko ganun lang. Okay, You only live once. okay. Then number 3. Okay. Get visual. Get visual. Ano tong visual? Hindi yan. Paano namin to yung homework? Hindi. Itong visual talaga, homework yun talaga to. Itong Get visual. visual gigs. May picturean namin, kung kaming picture, ididikit-dikit namin or visualize lang namin sa image namin. Exactly. Ito. Ano? Hindi, sandali lang. Ay, sandali lang. Ano eh. Ay, at teka, ano number yan? Number 3? Number 3, get visual. Ganito kasi minsan, kaya natin magsulat minsan, pero hanggang sulat lang. Okay. Kung kaya mong kumuha ng mga pictures, image, na will inspire you, will remind you. Gugupitin ko yung ano, Diba? Katawan Example, ni- gusto mo ng this year, Derek Ramsey. magbigay kayo ng isang pwede natin i-goal set this year. Baka ganun Na pwede natin gawin lahat. Run together! As a church. Band. Ha? Overnight! Run. Run. Overnight! Run as a church. Overnight! Overnight. Talagang overnight ha? Ah, sige. Overnight saan? It's on tayo! It's on tayo! Ginabuko daw tayo. Pakinay. Kuha tayo ng picture ng bahay nila buko. Lagyan natin yung Photoshop natin ng gabi. Tapos Photoshop natin yung mga mukha natin doon. Di ba? Hindi. Ibig sabihin ng get visual, ibig sabihin, you can see it literal. You can see it that this is what you want to happen for this year. This will remind you. Pwede siyang picture or pwede siyang isang quotation that will remind you. Halimbawa, quotation, ibig sabihin, if you're lazy, nothing's going to happen. Mati kung ganun. Be creative. Kuya Mike, pwede, saan mo ilalagay yan? It's up to you. Pwede mo ilagay sa Facebook, pwede mo ilagay sa website, pwede mo ilagay sa notebook mo, or pwede mo ilagay sa CR nyo para tuwing mananalamig ka, makikita mo. Ay, ganyan. Be creative. Okay? So, Sa noo mo, pagka ano. Ay, mayroon pa rin. Gaganon. ayun. Nakadikit sa noo mo yun. Okay. So, ano yung first? Write everything that you are thankful What are you for grateful last year. for? Write What everything that you you need to need to improve, work what out you need to work out. And number 3, get visual. Get an image, get a picture, mag-drawing ka kung ano gusto mong mangyari sa buhay mo for this year, etc. May isa akong kaibigan, ito sinasabi niya para sa church. Sinasabi niya sa akin, Kuya, i-drawing mo. Sabi ko, ano yung drawing ko? I-drawing mo yung gusto mo mangyari sa church mo. Anong drawing? Ngayon ko lang nalaman yan ha, drawing. Kasi daw yung kamay mo anointed. Kahit drawing mo ng stick, taong stick. Mas may isang bahay, may church, drawing mo mga taong stick. Alam mo yung taong stick? Madali mag-drawing ka, di ba? Taong stick, Figures. tapos drawing mo nakaupo sila, tapos may stick sa harap, ano yung preach. Drawing mo! Kasi sabi niya sa akin, sabi ko, inaano ko siya, literal, drawing. Oo, drawing mo. Hindi ba pwede kumuha na lang ng picture, church ng iba? Sabi niya, Kuya, yung church ng iba, church nila yun. And I will start with this. This is really happen ha. Kung kaya niyo mag-drawing itong get visual, mas maganda. There's a church in Singapore called City Harvest Church. Sino nakarinig nun? Parang narinig. City Heart. City Harvest Church. Astig yung praise and worship doon. Yung ibang kinakanta. City Harvest. Nung ano, Okay. nung Heart of a Servant. Heart of a Servant. Now, itong City Harvest Church, karamihan ng kanilang members ay mga below 30 years old. And mas marami, students at mga elders, mga senior citizens. So, their pastor, meron tong dream tong pastor nila, magtayo ng isang magandang church sa Singapore. And alam niyo kung anong ginawa niya? Drawing nila. Pinadrawing nila, wala pa yung ano, pinadrawing nila yung church na gusto nilang itayo doon sa isang architect na member sila. As I remember yung story, I'm not sure. No, pero the point is, nakapaggawa sila ng blueprint para doon sa church. Pero take note, ang kanilang members ay mga estudyante at mga senior citizen. Madali sila walang pera. Many years later, kung check nyo yung internet nila, nandun yung
church, ganda ng pagkakagawa ng church, isa sa pinakamagandang church na makikita mo. Design, yung landscape, saka yung equipment na ginawa. Hindi siya, tawag dito, hindi siya madali. Pero, it cost yata mga $50 million mga ganun. They were able to raise up that much money, pero it all started with what? With the drawing. Okay? So, i-drawing natin. Kaya niyo ba i-drawing? Yes. Anong gusto mangyari this year? Yes. Kaya mo i-drawing mo. Kung kahit ano lang daw, kahit pangit yan, okay lang, sa'yo na lang yan, huwag mo pakita. Basta that drawing will remind you, this is what I want to do. Okay? Get visual. Then, this is number 4. This is where our, dito tayo magsisimula magsulat ngayon. Okay na? Ano yun, number 4? Number 4. Okay. I will give you some time here. Ay. Okay, di pa pala. Kasi, sorry. Okay. What are the 3 biggest lessons you learned from last year? From the things that work out. Number 4. What are the Biggest 3 lessons. biggest lessons that you learned from the things that work out last year? Yung, ano yung nag-workout, Kuya Mike? Yung mga bagay na gusto mo ipagpasalamat, you are thankful for last year. Ano yung mga lessons na nakuha mo galing sa kanila? Okay. And number 5, opposite naman. What are the 3 biggest lessons doon naman sa mga hindi nag-workout? Tatlo din. Tatlo din. So, ibig sabihin, hindi mo nasagutan yung number 4, number 5, na hindi mo sinasagutan yung number 1 saka number 2. Okay na? Okay na? Okay. Now, dito ay magsisimula number 6. Ay. Okay. Ito kinakanta natin kanina. Huling kanta. Fire burns within me. Ano yung number 6? What fires you up? What fires you? What fires you up? Now, I will give you time. Ano ibig sabihin? Ano yung nagme-make you on fire? Ano yung on fire? Ibig sabihin, parang kang excited. Parang On fire. Stir up sa buhay mo. Yung sabi nga sa engineer, fire. Hindi EGR fire. is on fire. On fire. 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 You are on fire. Diba? So, what makes you on fire? Parang gano'n. Fire! What makes you on fire? What fires you up? Example, ito yung mga bagay na simpleng bagay lang, pero pag ito ginawa mo, parang grabe, gusto mo nang gawin lahat. Parang sinisipag ka gawin lahat. Ito yung parang nagpo-motivate sa'yo. Ito yung... Ay, kayo na? Sulat ka. Wow! Sulat ka. On fire? Example, ikaw may example Kaya may pag nag-worship ako, grabe. Ba yun? Na-on fire ako. Okay, pwede. Hindi lang isa yan hindi lang isa yan. Marami yan. Kuya, pagka umuwi ako ng Makes me bahay, on fire. nilibre ako nung nanlibre ako, it makes me on fire. Hoy, sino yan? Sino yan? Wow, Ha? Sino yan? Fire. Is, didikit ako dyan. On fire, ibig sabihin, different aspects. Hindi lang spiritual. You are... Ibig sabihin, well ito yung basta parang motivated, no? it makes you stir up. Pag sa stir up, na-excite ka, na ma-motivate ka. Dami ko may crush mo. Exactly. Alam ko yan. Pero hindi naman yung sabihin, titingnan mo lagi crush mo, di ba? Kilig! Forward ka. Ano pa yung what makes you fires up? Ibig sabihin, ito yung tipong gustong-gusto mong gawin. Ayan yung pinakasimpleng definition. Gustong-gusto mong gawin. Ano yung mga bagay Baka naman hindi naman nakaka-edify kay Lord gumagin ng plug. yung nakaka-edify lang. Ayun. Okay. Yung mga, syempre yung mga tama. We're talking about the right things. Yung mga may moral, ano. Okay. So, okay? Ngayon na yan. Sagot na? Kung kaya yung sagutan ngayon, bigyan ko kayo ng 3 minutes. Kung kaya. Ay, grabe naman. Space muna. Blank muna. Sige, number 7. Okay. Pero, gusto ko maglagay kayo dyan ng isa. Ngayon. Isa lang. Isa lang. Sa sobrang dami niyan, may isa dyan. Maglagay kayo ng isa. What makes me on fire? Okay? Isa. Kahit simple lang siyempre yung simple lang. Yung kaya mong kagad gawin. Meron ka na?
Hindi mo ba yan? Abot. Walang babasahin dito, no? Kanya-kanya na to. Okay, okay na, okay na? Okay na. Sinong gusto mag-share? Naku, yun yung sabi ko eh. Sabi ko ng kanina eh. Share na yan. Sino mag-share? Christian, pinapapakita mo yan sa lid. Tataas ng kamay si Christian. Sino gusto mag-share? Dali, share na. Ano yan, Ano Christian? ba yan? No, wala ka naman trupa. What makes you... Ayaw niyo i-share yung... Si Kuya Ram. Ano ko may share yan si Kuya Ram? Si Rachel nag-volunteer po. What makes me on fire? Ako. Ayan, si Kuya Mike. Isa sa gusto ko, eto alam niyo na to eh. Ako talagang gusto, what makes me on fire talaga pag nag-worship ko, Lord, tapos may kape sa harapan ko, sa madaling araw, tapos may... Tapos may cake. may... May cake. Ay, minsan. Pero yung paglalabas ako ng umaga, then may kape, tapos may gitara, tapos takanta lang kami ni Lord, magkakape ako. God, yun. That makes my day. That makes me fire. That fires me up. Oh, eh kayo, ano? Sino mag-share na ako? Sisipag ako mag-aral pag alam ko may reward. Okay, ano pa? Ay, last one. Ako na lang. Bigyan ka ng jacket, no? Bibigyan ka ng jacket. I promise you, yung mga, lahat dito magsasalita bago matapos to. Oh my God. Share. Ako nang share na ko. Share na kayo na. Ngayon, nagiging on fire talaga ako pag nag-encourage ako. Minsan kapag low ako, tapos pag may load lang ako, tapos magka-text ako sa mga ka-church, kaibigan, bigla ako magiging on fire. Amen? Hindi ko alam bakit kapag kaya-encourage. That's fine. Okay. Ngayon, Amen. bakit ko pinasulat yung kwan? Yung isang bagay na sinulat nyo dyan, ibig sabihin, gawin mo na kaagad yan ngayon. Araw. Diba? Exactly. Example, sabi mo, sinisipag ako pag mag-aaral ako may reward. Di reward yourself. Jacket. Sabi mo si Ara. Yung jacket. Sabi mo kaya na, bigyan mo siya ng 100. Sabi mo kaya. Okay. What's important, hindi kasi, at marami ka maisusulat dyan eh. Oo. Pero kahit sa sobrang dami na naisulat mo dyan, ang importante dyan is ano yung pwede mo nang simulan ngayon, kahit gaano kasimple yan. Ano yung pwede mo na simulan ngayon? Pag uwi mo, ano yung pwede mo na simulan? Nisipag ako pag may nakikita maraming pera. Hindi, iba yun. Ay, ba yan? Ayun, okay? Ay. Ano yung pwede mong gawin? Ibig sabihin, may gagawin kang part. Okay? So, okay na? Number 6. Okay. Number 7. Ito, gusto ko marinig lahat dito. Sana. Kung pasok. Okay. What is your vision for the year 2014? Vision for the year. Yes, pag-aral. Okay? What is your vision? So, Susunod na rin ba yun? for the whole year of 2014, ito, for the whole year of 2014, kung bibigyan mo to ng isang salita, what will it be? Naku, hirap niyan ah. Isang salita lang. Isip na kayo. Mamaya ko na tatanungin to sa dulo. Huwag may maisip ka. Kung bibigyan mo ng isang salita, ang year 2014, itong taon na to, ibig sabihin, itong salita na to, lahat ng gagawin mo doon siya iikot sa salitang yun. That will be your vision, yung salitang yun. Ako, may isa akong salita. Sige, hindi na lang isang salita, tatlong salita. Tatlong salita? One more. Hirap kayo sa tatlong salita. Ako, ang words ko for 2014, ang isang salita ko ay establish. Ma-establish ang sarili ko as a pastor, as establish yung church, ma-establish ang sarili ko sa running community, establish. Pero kung tatanungin nyo yung dalawa, it will be adventure and it will be travel. Ayun, gusto ko yan, travel. Sama ko yan. So, ano ang salita mo for 2014? Now, di ba kanina, as said, ask nyo si Lord, now, kung nahirapan ka, ano kuya, may wala akong maisip eh. Then, ask God right now, Lord, ano ba ang word mo para sa akin? Kung ano yung unang lumitaw dyan, it's the word. Ayun, no? Diba? Ayun. Share Ask na mo si Lord. yan, kuya. Ask mo si Lord. What will be the word? Money. Lumabas sa... Ibig sabihin, Finances. Ano talaga kuya? Una yun eh. Kaya lang ako eh. Finances. ibig sabihin, that will be your purpose. Purihin. Yung vision mo, that will be your purpose. Purihin. Sabi diyan ka mapunta. Eh kuya, ang liit eh. Ang liit ng vision ko for 2014. It doesn't matter. Okay. Kasi kahit na gaano kalit yan, sabi nga sa Bible, di ba? Minsan yung
small faith. Meron kang faith as small as a mustard seed. It is the biggest garden plants there is. Sabi kahit katitingin yung Mustard faith mo, seed. pag binigay mo kay Lord, bahala siya. Palakihin niya. Mustasa yun, di ba? Maliit lang yung mustasa, tsaka hindi naman And puno so, yun. sino dito may naisulat na? Mukhang petsa 1, yun 2, eh. 3, 4. Okay. Kahit isa lang. Okay. So, yung mga wala pa naisulat, prayer ko bago matapos to, may maisulat tayo. Okay. The number, anong number na? 7. 8. 1, 2, 8 na, 8 na. Wala. Wala, hindi ka nakikinig. 8 na. Bakit buksan sa Proverbs 29:8? Ah, patay tayo dyan. Proverbs, ano? Proverbs daw, 29:8. For I know the plans for you, says the Lord. Plans to prosper you. Wow, Proverbs. Di ba ba yan? Proverbs Sa 29:11 yun. 29:8. Okay. Sabi dito, for there is no revelation, the people cast off restraint. Ano ba? Pero sa ibang Kaya Mike, version, anong number? 29:18. Ah, Sa ibang- 18. Sa ibang version nakalagay dito, where there is no vision, the people perish. Where there is no vision, where the vision is not existed, the people perish. Ano ibig sabihin nito, Kuya Mike? Ibig sabihin nito, kung wala kang vision, wala kang, Vision. hindi mo alam kung ano yung gusto mong salita para sa taong ito, hindi mo alam kung ano gusto mangyari sa taong ito, wala, you People will perish. perish. That's why we need the Perish vision. is... Perish is, wala, masisira ka, mawawasak, everything. Okay, so we need a vision. You need the word. Let's start with that word. Amen ba? Yes. Okay. So let's proceed So to there number is no 8. revelation. Perish. Ito personal tong number 8. Okay? Ako. It's up to you kung gusto mo i-share. Okay, number 8. What are you saying no in this year? Ha? What are you saying no? Capital N-O. What are your... What are you What are you? saying no in this year? Ano to, Kuya Mike? Sulat mo lahat ng bagay na pwedeng mag-hold back sa'yo for this year. O kaya maaaring mag-hold back o nag-hold back sa'yo para magampanan mo. What mangyari are yung you vision na saying ibinigay sa'yo ng no? Lord. Example, number 1 na no tayo dapat as a church. Alam niyo kayo, no to sin. Agree? Pero, Kuya Mike, lahat ba ng no bang masama? Minsan merong no na, alam mo yung tipong ano, mga bagay na dapat na hindi talaga, hindi mo sasabihin ng yes. Ano yung mga bagay na yun? Okay, number 1 is no to sin. No to laziness. Ano No ba to yan? drugs.